machine, workstation, okay? So sa pag-install natin yan, kailangan naka-pro tayo, no? Katulad dito sa screen ko. So gagamit kayo ng serial na to, no? So nakalagay naman sa ating ano yan, sa ating instruction. Nakikita niyo po yung screen ko? Wala po. Sa pangalawang computer? Hindi pa din. Hindi pa po, sir. Okay. Share ko muna, no? Kita na po. Yan. So, kailangan marunong kayong pumunta ng ating programs and features, no? Kaya sabi ko sa inyo, medyo mahirap yung nahirapan din ako mag-install nito, no? Kasi nga, medyo secured yung laptop na to, no? Ang daming settings. So, kailangan maalam din tayo sa Windows 11, okay? So, sabi ko sa inyo kanina, kailangan alam nyo din kung paano mag-uninstall at install ng ating mga computer programs, no? Kasi kung minsan is, nabagal din ng computer, hindi kaya yun yung naging dahilan. Kaya hindi tayo makapag-install. So may mga application na nakapag-prevent para ma-install yung or magawa yung natin yung networking. So ito, no. So i-close ko lang ito, no. So kung paano nyo i-install, kailangan pupunta lagi kayo sa control, no. Control lagi, no. Yan yung ating run. So control lang. Type nyo lang ang control. So, marami tayong pagpipilian dyan, no? So, nandiyan din yung mga device manager, okay? And then, ano pang mga dyan? Yan, yung mga programs and features. So, kung mag-uninstall kayo, so, pwede dito, no? Kung i-double check nyo, kung na-install nyo na yung third-party application, kasi kasama po yun sa ating mga tasks na gagawin, no? Kailangan makapag-install kayo ng third-party application. So, i-double check nyo din dito, no? Kung paano kayo paano nyo na-install or ano yung mga na-install nyong apps, okay? So, yun. Hindi na ano pa makikita dito? Pati yung mga network and sharing settings, no? Nandito din. So, pupunta lang sa Network and Sharing Center, okay? So, baka kasi mahirapan kayo kasi nga Windows 11, baka Windows 11 na yung magamit nyo. Hindi mga naman kayo niyan, no? Kasi last time may nangapa na naman sa Windows 10. Halos same din naman at nagawa din namin lahat. So, kung hindi ka observer, for sure, talagang mangangapa ka, no? Kung hindi ka aware sa mga ganong appearance ng ating mga Windows, so for sure, mahirapan ka talaga. Kaya, kailangan pagtuunan niyo pansin yung kanyang mga itsura niya, no? At saka, may alam kayong mga shortcut, katulad niyang control, no? So, Windows plus R lang, tapos control. Type nyo lang yung control, okay? Yan. Kasi para hindi ka na pumunta doon sa mga network settings doon sa gilid, no? Kasi pag dito ka punta natin yung network and internet settings, iba yung kalalabasan yan. Yan, katulad yan. So, saan ka na pupunta ngayon, no? Hindi, maghahanap ka ng network. Ito, baka dito ka na pupunta dyan. I-click na natin kung ano na lalabasan. Iba na naman, hindi siya nagdadirect, okay? So, try mo ulit dito sa iba. So, mapuntahan mo na yung pinaka-settings doon, yung ginagawa natin kanina. So, marami ka pang pipindutin. Pero compare dito sa ating control panel, Windows plus R lang, control, okay? Yan. So, mangyayari dyan na kung pupunta ka ng Network and Sharing Center, ito na lang. Network and Sharing Center, tapos adapter settings, yan. Yan. So, pag dito kasi ang specific instruction natin dito, no? Kaso nga lang, ito Windows 11 to. So, hindi natin magagawa yun, no? Hindi siya masusunod yung instruction doon. So, para masunod lang, hindi Windows plus R control lang, no? Tapos, puntahan yan. So, okay na tayo dyan, no? So, kailangan, alam din yung Windows plus R control. Tapos, pipili na lang doon. Pati yung mga programs and features natin ay nandito, no? Yan. Okay. So, pag mag-uninstall ka, pwede dito. So, marunong dapat tayo mag-uninstall kapag kinakailangan. And then, And then, yung mga printer natin. Okay? So, mga printer natin, device and printers, nandito din. Yan. Kung gusto mo mag-add ng printers, dyan din. Pero iba yung settings niya, no? Pero sa ating server, doon po tayo nag-add ng printer, no? Hindi sa ating Windows client, no? So, mag-add tayo ng ating printer sa Windows server. So, hindi naman dito. So, ngayon, kung okay na tayo dito, punta na tayo sa ating virtual machine. So, in-install ko na siya para automatic. So, ganito ang gagawin natin. Ipapakita ko din kung paano siya i-install, no? Using our virtual machine network or workstation, okay?
So, ito dapat ang mangyayari dyan sa ating help and then about VMware Workstation, makikita dyan is the license muna, no? Kasi nga, pag yan ay may limitation, so baka hindi nyo rin magamit ng maayos yung kanyang mga features, no? Baka mahirapan tayo kasi many times nangyayari dyan, mga expired. Hindi nila ma-run yung, hindi nila ma-run yung kanilang virtual machine kasi nga expired na. So, ganun ang gagawin po, no? So, just follow the instruction there, no? So, kailangan i-follow lang natin instruction doon. Tapos, may mga key dyan, di ba? Yung ating mga serial. So, may mga instruction naman yan, ano po, susundin lagi, ano? Pag may mga ganitong mga katulad ng mga bypass, so, kailangan i-follow lang natin instruction. And then, kung hanggat maaari, i-turn off yung inyong, yung inyong, antivirus, no? Kasi kung minsan na-detect dahil nga pang hack na tool, no? So, hack tool lang mangyayari dyan. Mag-alert yung antivirus mo, hack tool. Ganyan. So, kailangan prepare tayo sa mga ganitong mga installer. So, yan o. Stop the application is if started. Install application using provided installer. Do not reboot. Use serials provided. So, kung hindi mo malagay ng serials or serial number, so yun. Yung malaking possibility na malapit na siya ma-expired, no? Kailangan lagi i-check po yun, double check lagi kung ano yung kanyang status ng kanyang VMware Workstation. So, license po dapat yung status ng ating license. No? Tapos nakalagay dito, no expiration. Okay? So, okay na tayo yan. So, ngayon, ang gagawin natin, i-install natin si, unang-una, kasi pag dual boot partition tayo, ang inuuna natin ay client lagi. No? So, install natin parehas. Okay? So, paano mag-install? So, create new virtual machine. Okay? So, i-click lang yung create a new virtual machine. Nakuha niyo po ba? Lupo. Naunawan po yung sinasabi ko? Yes po, sir. Okay. So, create a new virtual machine. Okay. So, anong gagawin natin dito? Recommended na tayo, no? Huwag na tayo mag-custom kasi nga pag custom ka, ibig sabihin, expert ka na, no? So, alam mo na yung mga negative or positive na step dyan or ano yung mga babaguhin. Kapag hindi mo nagawa yan, so possible, hindi rin mag-work yung iyong customized settings. So, next lang tayo, typical lang tayo, no? Recommended. Dito naman, hindi ka pipili dito, hindi rin dito sa task. So, I will install the operating system later lang, no? Next. And then dito, may mga pagpipilian. So, pwede siya sa mga ibang operating system mo. So, yan. Pwede siya dyan. And then other. So, sa atin naman, hindi naman tayo gagamit ng ganyan. Ang pinakagagamitin natin is Microsoft Windows. Okay. So, unahin lang natin yung Windows 10. Next tayo. Tapos, dito ay palitan na lang natin. So, since ako yung gumagamit dito, so Marlon na lang. No, Marlon na lang lalagay ko. Marlon client. Okay. Client Marlon. Yan. Depende sa inyo, no? Ang importante, may pagkakakilanlan. Tapos ito, pwede nyo i-customize ito, pero sa akin, dyan lang, default na lang, no? Kasi malaki pa naman yung capacity ng ating local DC. Pag medyo maliit lang, pwede mo siya ilipat sa D, no? Ilipat mo siya sa D para mas bumilis ang iyong computer. So, pwede mo siya ilipat sa D. So, dito default lang. Wala na tayong babaguhin. Okay. Wait lang po, no? Hindi ko lang alam, hindi ko lang sure kung gumagana yung natin ito. So, nagana naman siguro, no? Nagana naman. Kita ba, sa recording natin, baka hindi nakasave yung... Okay, so nagana naman parehas. Okay, next tayo. Okay, so finish lang natin. Customize hardware muna tayo na, customize hardware. Okay, so yun yung gagawin natin. Tapos, hanapin natin yung CD or DVD, SATA, yan. And then, use ISO image. Nakakasunod naman po, no? New CD, DVD, SATA. Tapos, use ISO image file. Okay? Hanapin natin yung Windows 10 natin. So, saan natin nalagay si Windows 10? So, sabi ko nga, nakopy ko na siya. Titingnan natin kung nandun pa. So, sa Marlon, yan. Tapos, Windows 10. Meron tayong Windows 10 dito, no? Okay, so, ang Windows 10, ito server naman to eh. So, Windows 10, Server 2012, I think yung isa.
Okay, so I think server 2012 yung isa. So Windows 10 muna tayo, no? Windows 10 muna tayo. So yun lang yung unahin, no? Windows 10 muna. Ano po? Kahit sa ating dual boot partition, Windows 10 yung unahin. Ibig sabihin yung unahin yung client operating system, tapos next na yung ating server operating system. So okay na tayo dito. Naka-ISO na tayo, pero may babaguhin pa din tayo dito sa network adapter. So ang network adapter natin, ito yung natin kasi ito yung automatic na, no? So gagawa din tayo ng ating sariling specific virtual network. So pipiliin natin yung virtual network 8. Ito 8 na. So sana wala tayong maging problema mamaya. So virtual network 8. So close lang natin kapag okay na. Naunawan niyo po bang aking ginawa? Ito po. Nakasabay po kayo? Yes po. So i-close lang natin. Yan. Tapos finish lang natin. Okay, so anong mangyayari dyan? So maglo-loading yan. So power on this virtual machine. Okay. So ganyan ang mangyayari yan. Maglo-loading yan, no? So ganyan dapat ang maging installation niya. So dito, i-close nyo lang muna. Yan. So hintayin na lang natin. So press any key, no? Press any key lang. Pindot lang kayo doon sa board nyo. So bakit nag-timeout? Skip natin. So, pwede rin Control Alt Insert. Yan. Para mag-restart. Tingnan natin. Okay, yan. Kapag mahuli kayo doon sa pindot, possible talagang magta-timeout siya. No, kailangan mas sundan nyo yung press any key to boot. Ano? So, yan. Ibig sabihin, magbo-bootable tayo. So, may Windows 10 tayo ngayon, ano? So, ang ano nito, kasi yung cursor ko nawala, oh. Kung titingnan nyo, wala na akong cursor. So, Control Alt lang, no? Control Alt. So, mayroon naman nakalagay dito, no? To direct input to this virtual machine, click inside or press Control G. Pwedeng click inside, mawawala na yan. Tapos Control Alt, palabas, okay? So, para lumabas sa ating mismong computer, no? Lalabas na siya, okay? Pagka i-click natin yan, hindi na yan lalabas, no? Nasa loob na yan mismo ng ating virtual machine. So, Control Alt lang, okay? Tapos, yan. Okay? So, mamaya, isusunod natin si 2012, server 2012. So dito sa ating Windows, so wala naman kayong pipiliin dito, wala kayong babaguhin. So next lang tayo, no? Okay, nakakasabay po ba lahat? Next lang po tayo, kapag nag-load na siya, so yan, next natin. Tapos install now. Okay. Yan. So nag-install siya, setup is starting. So, ibig sabihin, press na yung ating magiging operating system dito. Okay? So, abang naghihintay tayo, hindi mag-add po tayo ng isa pa, new virtual machine. So, try natin kung mapapagsabay natin sa sana hindi maghang. Okay, masubukan ngayon. Okay, next tayo. Tapos, I will install the operating system. Nakakasunod po, no? Same lang din, yung ginawa natin kanina. Okay, Microsoft Windows, Windows 10. So, i-ano lang natin, specific lang tayo, Windows Server 2012. May 2012 naman dito, no? Windows Server 2012. Yun. Yun, lumalabas na siya. So, dito, dahil nga wala naman tayong product key na ilalagay, so, lumabas na si Windows, ano? Dito muna tayo, no? Kay Windows 10. So, I don't have lang, nilagay natin. Okay? So, pwede naman i-activate yan mamaya, no po? And then, pipiliin na lang natin dito, so, kasi sa akin Pro yung gamit ko, no? So, pwede na yung home, no? Kahit home na lang, try natin. Okay, so try lang natin. Pag hindi, kasi I think hindi naman siya limited, no? Pag limited siya, hindi magpo-pro tayo. So, madali lang naman mag-install ng ating operating system. So, home lang, default lang tayo. So, next lang. So, naglo-loading siya. Yan. Tapos, I accept na lang. Kasi lahat naman talaga dapat dyan i-accept. Pag hindi mo accept yan, hindi ka next, no? Kasi naka-disable yung next natin. So, dapat i-accept nyo lang. So, agreement lang naman yan. Next. Okay. Tapos dito, wag upgrade po, no? So, custom lang po tayo. Yan. So, sabi ko nga, dual partition po tayo. Pero dito, dahil virtual network yung ginagamit natin, okay lang. Kahit isang partition lang. Pero para makasanayan din, sige, try natin, no? Maggagawa tayo ng panibago. So, kasi mangyari dito, mahati ito ulit, no? Try nga natin. So, maging 20 na lang yung ating, try na lang natin 20,000, no?
para 20 MB. 20 gigabyte. Kasi 20,000 MB is 20 gigabyte. Okay, so next na apply natin. Okay. Kasi para masanay kayo na dual partition talaga yung ating ginagawa. So ganyan no, mangyayari dyan, apat talaga. So halos yan yung example natin no. So sa 40 tayo maglalagay siyempre no. Ito yung pinaka-backup lang natin. Okay? So ito yung ating mag-new ulit tayo no. So magdadami lalo. So apply lang natin. Wala natin gagawin. So, yun. Hindi naman siya nadagdagan. So, hanggang 4 lang. So, may dalawa na tayong system at saka MSR reserve. So, next na tayo, no? Ito yung pinakamalaki. Itong gagamitin natin yung 40 gigabyte. Okay? So, kung i-delete nyo, mababawasan ulit yan. Ano po? Pabalik yan sa dati. Kung i-format nyo, pwede din naman. Pero sa akin, next na. No? Para mabilis. Next na. So, ganyan, no? Ganyan na mangyayari sa ating installation kahit sa tunay na buhay na pag-install sa real computer, no? So, ganyan na ganyan. So, kung hindi ko matapos to, baka sa bukas na lang. Pero, hindi pa naman tayo kasi as in na ganito talagang gagawin natin agad, no? So, mag-start po tayo sa ating common competency muna sa mga power supply. So, depende, no? Depende. Kung baka pwede naman natin singit to para kahit at least pa paano may idea na kayo. So, inisip ko, baka makalimutan nyo din. Hindi nyo kaya makakalimutan to? Hello po. Tingin nyo, pag ituro na ngayon or bukas, makakalimutan nyo kaya para sa araw mismo ng ano? Tingin nyo. Tingin nyo kaya, makakalimutan nyo kaya. Kasi pang ano pa to, no? Kasi si core number 3 na to eh. Yung ating client server, core number 3 na. So, ibig sabihin, pang ano na yan. Sa 20 days natin, okay, so dapat is pang 15, pang 10 days, 11 days na siya. Pang 11 days siya, bago natin siya magagawa. So, yun. So, sana hindi makalimutan. Pero ito yung kailangan magawa na natin to. Installation kasi ito, no? So, pwedeng siguro, ano na lang, doon na lang. Kapag gagawa na tayo mismo. Bago tayo magsimula sa lahat-lahat, so yun mismo ang una natin gagawin para may apply na agad, no? Kahit hindi na natin siguro magawa ngayon kasi baka makalimutan din. Pero kung aabutin, hindi, gawin natin. 3:11 na kasi ngayon. So ganyan ang mangyayari po, no? So mag-i-install lang yan. Okay, 0%. Hindi na nadadagdagan yung ano natin. Okay, so try natin i-add yung new virtual. Tapos, typical ulit. Next tayo, no? Next ulit tayo dito. I will install. And then, 2012 po tayo. Yan, 2012. And then, next ulit tayo. So, prepared na din si 2016, no? Malapit na. So, yan yung next na gagawin namin. 16, 19, makaabutin ng mga next batch. Okay, so next. Okay, so next lang tayo dito. So, server na lang lagay natin to. So, tingnan natin kung nagpo-progress yung isa. Yun, may 1% na. Medyo mabigat kasi yung ating Windows 10, no? So, last time yung pinaka-first version ginamit namin is Windows 7 kasi nga medyo magaan. Gawa ng yun ay 32 bits. Yung Windows 10 ay lahat po yan ay 64 bits na. Kaya medyo mabigat talaga yan. Normal na po yan. So, next natin yung Windows Server 2012. Okay? Pagsabayin natin kung kakayanin. So, ito, ganun din. Okay. Wait lang. Naano ko siya. So, edit, pag gano'n ang nangyayari, no, edit virtual machine yun na lang. Yan. Edit virtual machine, pwede naman. As long as hindi mo pa siya na-start, pwede yun. For example, hindi mo siya ma-open, so ang gagawin mo lang, ito-turn off mo lang ito, no? Shutdown mo yung, nakalagay dito shutdown. Okay? So, power off nyo muna. Okay? Bago nyo i-edit yung virtual machine. Kasi hindi nyo magagalaw yan kapag naka-power on. Katulad dito. Yan. Hindi yan magagalaw. Kahit yan, for example, i-resume mo lang or i-suspend mo lang. Ganyan, something like that. So, pag hindi mo siya na-power shutdown ng ayos, hindi mo siya magagalaw. Okay, kailangan power shutdown ng ayos. As in shutdown, no? Hindi siya naka-post lang or something like that. Okay, so edit virtual machine lang tayo.
So tuloy natin yung ating pag-edit sa virtual machine. Tapos puntahan ulit natin yung ating CD, DVD, Autotech. Palitan natin ng ISO, image file. So nasusunod nyo po ba? Hello po. So pangalawa na natin to Nasusunod po. Hello po. Okay. So yan use ISO image and then browse natin. Okay, puntahan natin si. So may server na tayo last time dito kasi sa mga nakarang virtual machine. So dahil yun ay hindi naman siya pro or license. So kaya nagkaroon ng limitation, parang hindi siya mapagsabay. Ito kasi mapagsabay. Pwede mo pagsabay yung dalawang virtual machine, yun hindi talaga. Na-try ko na kasi yun, hindi talaga, So yun, kaya kailangan talaga natin yung pro or di kaya license. Yan Windows 10 okay na tayo. So ilalagay natin yung server. So tingin ko server to, server 2012. So evaluation lang tayo, open. Kasi for company yan, company use yung mga ganitong mga server. Kaya hindi talaga basta-basta nakakabili din ng ganito, medyo mahal to. So pag okay na tayo dito, kasi for practice lang naman tayo, so network not adapter, yan Okay, network adapter. So ito yung ating papalitan. I-custom lang natin sa virtual network 8. So yun yung ating gagamitin mamaya. So ito kakaibang settings niya kasi last time may mga nakalagay pa ditong NAT. Ito'y malinis, wala. So sana ay magamit natin ng ayos. So okay lang natin. Yan. So i-run lang din natin yung server 2012 para kahit paano nakakasunod doon. So ganyan lang. Power on this virtual machine. Okay? Clear po ba? Power on this virtual machine. Basta as long as naitama nyo ito, Okay, so memory natin, nakadepende rin yan sa ating physical memory ng ating laptop or computer. So power on this virtual machine. Click na yan. So close ko na lang ito. Para dalawa lang sila. So close ko muna ito. Yan. So may nakalagay doon F2 or F12, So baba. So kung napansin nyo, may F2 or F12. So i-click nyo lang yung function 2 or function 12. So naglo-loading file siya. So dito sa kabila, yan. Yan, may 30% na tayo getting file for installation. So medyo mabigat kasi yung ating Windows 10. Kaya mangyayari dyan, kapag medyo hindi maganda yung inyong specs ng inyong computer, mag-hang talaga, maglalag. Kasi nga mabibigat yan. Kaya ang ginagamit ko dyan is Windows 7. Kapag Windows 7, hindi ako naglalag. Kaso nga lang, out of phase out na, out of date na. Hindi na din kumisan nalilito na yung natin, yung mga nanonood. Dahil nga magkaiba yung kanyang environment, yung kanyang features, magkaiba din. So yan, naka 70% na tayo. So mas maganda puro bago yung gagamitin natin para pasok doon sa ating pinaka-assessment. So ganyan lang So kailangan kasi mag-prepare nyo yan, yung ating mga installer, yung ating dito kailangan makumpleto yan, Windows 10 at saka Server 2012. Kung pwede nyo lagyan ng Server 2008, lagyan nyo na po din kasi nga meron tayong mga form ng Server 2008, So kailangan matapos din natin yun, kahit i-virtual na lang natin yun, huwag lang i-real PC. Ang gagamitin lang sa real PC is this one, 2012. Ang importante lang naman doon, ma-experience natin, Yan, lang natin. Tapos next, wala din gagawin dito. Wala din babaguhin. So install now. Yan. Setup is starting. So ito yung ating server 2012. Ito naman yung ating Windows 10. So pwede siyang pagsabayin, di ba? Okay. So ganun lang. Yan yung dito yung ginagamit ng mga nag-tutorial sa online. Pinagsasabay yung dalawa. Okay, akala mo yung dalawang computer, yung pala virtual machine lang. Kung wala kang ID sa virtual machine, so yun ang isipin mo. So dito, may pagpipilian po tayo, So ito, marami nagkakamali dito, So kailangan maging aware tayo dito. So ang pipiliin natin dito ay standard evaluation, server with GUI. Evaluation lang gamit natin, Kasi nga pang company ito, yung mga ganitong software. So standard evaluation server with GUI. Kaya nyo, may graphic user interface po tayo, Hindi po yung pinakauna. Kasi kadalasan sa una ay walang mga user interface. Okay? Ito lang yung dalawang to. Data center or yung ating standard evaluation. So, ang ginagamit lang namin yan is standard evaluation. So, next lang tayo. So, 64 din, di ba? 64 bit din. 2012 talaga siya. 2014 na. Namo divide. Next tayo.
So 64-bit yung kanyang architecture. Then accept lang natin, same din sa ginawa natin kanina. Halos hindi rin nagkakaiba. Tapos custom ulit tayo dito. Na nakakasunod po kayo? Custom ano po? And then dito naman, pwede kayo mag-dual partition. So okay lang. Para masanay tayo. So gawin ko na lang 10. Okay? 10 MB. Pwede naman palitan yan mamaya kung gusto mong palitan. So 10,000. Pero sa assessment natin dapat kung 60% yung local DC, 40% naman yung local DC. Kung anong naibigay sa inyong papel, yun po ang susundin. Kung anong sinabi ni assessor, yun ang susundin. Okay. So may 50% kasi yan, hindi ba nakita nyo naman yung ating specific instruction. Next tayo. So okay na tayo dyan. Pero dito tayo mag-install sa ating 50.2 gigabyte. Okay? So, new lang tayo. Same lang din ang process kanina. So, new, hindi na-apply lang. Okay. So, naging primary na siya, no? So, pwede na siya ma-installan. Dapat kasi walang message dito or naka-letter I or triangle. Wala dapat yan. Kapag yan may error, babasahin nyo, no? Kasi kumisan, depende yan sa error, no? So, pakibasa, baka yung kasagutan ay nandun din naman, no? So, kung marunong kang basa, mag-analyze, gumawa ng mga, nakasulat. So, for sure, 100% magagawa nyo talaga. Kumisan, nakasulat yan ay, it cannot be installed to GPT, hard disk, ganun, no? Or kailangan, kumisan, nagkakapalit yung paggawa ng bootable flash drive mo sa tunay na computer to, na tunay na computer. Pag tunay na computer ang gamit nyo, medyo sensitibo yun. So, kailangan kung ano yung hard disk mo, yun din po yung inyong installer. Kung GPT yan, GPT din dapat yung installer, bootable flash drive, no? Pag MBR yan, MBR din dapat yung bootable flash drive. So, gano'n na lang gagawin ko, no? Huwag na po yung mag-convert kasi nga pag mag-convert ka pa, ay medyo matagal pa yun. So, mas maganda is, direct na. Kung ano yung kailangan ng system, ano kailangan ng hard disk, yun po yung gagawin. Okay, maliban lang kung may problema pa din sa paggawa ng ganung step. Okay? So, saka gagawin ng parang ulit. So, next tayo, no? Okay, next lang tayo. So, same lang din sa kanyang environment kanina. So, 49% lang dito. Medyo matagal. Yan. So, pag na-install natin yan, mas madali na, no? Pwede mo na siyang, Pero sa, naman natin, may naka-install na ng ganyan. Sa computer ng Dreamstack. Kasi nanghiram ako last time doon. Okay, so baka yun ay gamitin ulit natin. Pero pang na yun, pang 3 weeks na yun, no? 3 weeks na ng ating face-to-face or 2 weeks, 2 to 3 weeks ganyan. Saka natin magagamit yun. Okay, so we have 3% and then yung ating Windows 10 ay 53%. Okay? Yung matagal-tagal. Okay, may tanong po ba kayo dito? Ano po? Pwede mo na kayong kumain dyan, habang naghihintay tayo. So, para mapansin nyo din kung ano yung maging process niya. Kailangan matapos siya hanggang doon sa finishing up, no? Ganun din dito sa kabila. So, mauna ito yung Windows 10 kasi nga, kanina pa ito. So, pagkatapos natin gawin yan, kailangan magawa din natin ito, no? Yung ating virtual network editor. Tingnan natin kung pwede natin ma-apply. Kahit nag-install pa lang. Yan. So, pagsabay na natin, Yan. So, kung mapapansin nyo dito, may dalawang name tayo. Virtual Network 1, Virtual Network 8. No, pansin nyo po yun? Hello po. Pansin nyo po? Yes. Okay, so yan Okay, so tapos hindi natin ma-adjust to, no? Yung pansin nyo, hindi natin siya ma-adjust. Pero sa akin, ang inano ko last time, sabi ko, i-remove na lang ito, no? I-remove na lang Virtual Network 8, Net 1, Network 1, at itira na lang si Virtual Machine Network 8, no? So doon na lang kayo magpo-focus. So pero hindi natin magagalaw, walang remove, hindi naka-disabled siya. So ang gagawin natin, change settings muna tayo, no? So administrator, lagi tayong administrator privilege, no? Sabi dito, administrator privilege are required to modify the network configuration. So yun Suppose click lang natin yes or choose yes. Okay. So may lalabas yan dito sa pinakababa niya, no? So papansinin natin, baka may lalabas yan dito, no? Yun. Ari lang din, no? Sa taskbar natin. So kita naman, di ba? Okay? So ito yun, di ba? So dahil na tayo
nag-administrator na tayo ay pwede natin baguhin to. So remove lang to, no? Remove lang natin yung virtual network 0. Virtual network 1 is remove din natin. Dito tayo magpo-focus sa virtual network 8, no? So paano to yung mga IP address na to, okay? So bawat team kayo, bawat team bibigyan ko kayo ng IP address. So kayo mismo ang magpipili ng IP address, no? As long as nakapasok yun sa classes or class type natin, no? Or class, kasi iba pa din yung type, no? So class, yung class, group class. So bawat group ay merong class, no? So class A kayo na pabilang, class B, hindi doon kayo sa class A or di kaya class B or di kaya class C, no? So yun. So, paano natin babaguhin to? So, okay. Puntahan nga natin yung natin, network. I-open natin dito yung Word. Kaya natin i-open. Kasi di ba na-share naman natin kanina yung network natin. Yung ECE, no? Na-share naman natin kanina, di ba? Yan. Tapos ito, yan, activity actual. Pwede na yan. Tapos, puntahan natin yung sa lecture. Okay, so saan yung lecture natin dito? Okay, yan. So, i-open natin yun. Para doon tayo kumukuha ng IP address. Yan, lecture. Session C2. 1, 2, 3, 4. So, tingin ko ito yun. Okay. 2007 pa, medyo old type pa yung Microsoft Office nito, no? Oops. Ba't nag-configure pala? Okay. So, kukunin natin yung IP address doon, no? Ibabase na lang natin siya sa ginawa ng mga nakarang group. Group 1 na lang tayo. Pipili natin ng group 1. Kasi pinakauna. So, basta yung virtual network 8, yun po yung gagamitin natin. I-remove lang din ang lahat. Bago maglagay ng magbago ng settings dito. Kasi ito, no, yung ating subnet IP dito, no, ito mahalaga to, no, kasi baka mag-error kayo dito, okay? So kung ito yung naka-0 to, ito hindi ma-apply to, no, kasi may value yung subnet IP natin ng third octet, no. So third octet po ito, yung 138 na yan. Kapag ito gagawin natin 0, for sure, hindi yan i-allowed, no. Hindi yan mag-apply. So try natin, no, gawin natin 0. So, kailangan, kung may value dito, dapat may value din. Kung may value dito, dapat may value din dito, no? So, kung apply natin yan, mag-error yan. Yan ang kalalabasan, no? So, an error are secured in unit settings. The subnet IP and subnet mask are mismatched. So, ganyan ang mangyayari, no? So, mismatch daw. So, para mag-apply siya, gawin mong 0 to, okay? Or di kaya, balik mo sa kaninang settings. So, apply mo lang siya. So, mag-apply na yan. Oh, kita nyo naman, di ba? Kita nyo po, di ba? Nag-apply siya. Pero kung hindi siya match, so kailangan nakamatch po siya, no? Kung ilang 0 dito, ilang dito, 255, so dapat yun lang may value, no? So kahit ito, tanggalin natin to, no? Mangyayari, ganoon din. So possible, hindi rin siya ma-detect. Ay, dito, baliktad ba na, no? Baliktad. So ito yung ating gagawin 0. Yan. So, ganun din, error din, no? An error is secured, okay? So, ganun ang mangyayari kapag hindi tama yung ating settings. Kailangan maalam din tayo sa ganun. Wala, nag-install pa lang. Ba't ganun? Open with. Ito. Oo nga. Microsoft Office. So, itayin lang natin. So, may 2013 tayong installer or 2016. Wait lang po, no? Yan natin to. 76% na tayo dito. Oh, tapos na ito. Nag-restart na siya. Okay? So, i-observe nyo din kung anong nangyari during our installation. No? Sa na natin, sa DreamSeek na natin i-observe kasi isa naman tayong gagamit doon. So, ganyan ang mangyayari. No? Getting devices ready, 70%. Ayan, no? Devices, so, mabilis yung ating server installation.
Tapos yung ating network, kailangan mabago natin yun. So, magbigay nga kayo ng example ng network natin. Ano yung mga class A natin? Sige, sample na lang tayo. Pero maganda kasi ma-open natin yun kasi nga nandun yung mga information. So, hintayin na lang natin mag-open yung ating Microsoft Word. Kasi nga nandun yung mga information. Kasi may binabago tayo sa settings ng ating router. So, kung anong binago natin sa settings sa router natin, sa real router, sa tunay na buhay or sa tunay na router mismo. So, ganun din po yung babaguhin natin dito sa ating virtual router or virtual network. So, yun o. 77% pa din. Tagal. Okay. So, tapos na si server. Si Windows 10, wala pa din. So dito ang password natin, yun nga, di ba sa ating specific instruction nakalagay CSS at 12345. Capital C, small letter S, at 12345. Yan. So ganyan no, ganyan ang password natin ha. Ilo po. Nakita niyo po? Yan. Capital C, small letter S, double S, at 12345. Kita niyo po yung screen ko? Yes po. Okay. So, ganun din po ang gagawin dito. CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Pag ito yung may mali, hindi yan mag-ano. First of all, dinagdagan ko lang isa diya. So, ganyan ang mangyayari. This password don't match. So, kailangan tama po yung ating pag-input. No? So, ganun din dito sa kabila. CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, huwag kayong gagawa ng panibagong password, no? Kasi pag sa assessment, mag-negative kayo doon. Ibig sabihin, gumagawa kayo ng sarili nyong decision or sarili nyong password, no? Hindi kayo sumusunod sa assessor. So, sa atin, ganun din, no? Dapat hindi kayo gumagawa ng sarili nyong password. So, next tayo. So, ipa-finalize lang. Yun, open na natin. So, Control Alt dito nakalagay dito. Pero sa virtual machine, kadalasan Control Alt Insert. Or di kaya pag wala magkasama yung insert sa delete, i-click nyo muna yung Windows or di kaya yung function. No? So, idadagdag nyo yung Windows or function sa i-select mo. So, dito Control Alt Delete lang. No? I-select mo yung Control plus Alt plus Delete. Pero dahil nga ito yung virtual machine, kadalasan is Control Alt Insert. No, Control Alt Insert tayo. Yan, ganyan na lalabas. Kasi pag Control Alt Delete, ang mangyayari diyan, magko-close yung iyong computer, no. So, hindi ganyan ang lalabas diyan. Pag Control Alt Delete, magsasarado ang inyong computer. So, CSS at 12345. Bukod tangi po yung ating server na mayroong CSS at 12345 na password, no. Yung Windows 10 natin ay blanco, no, wala kayong lalagay doon na password. So, ganyan dapat ang lalabas. Okay, so naglo-loading pa yan. Yan, 78% lang yung ating Windows 10. So siguro ma-apply na natin dito yung mga settings, no. So naka-standard evaluation pa lang tayo, no. So yun, nag-open na. Okay, so nag-open na. Kita niyo po yung screen ko? Yung individual assessment. So, na-discuss ko na to, di ba? So, balikan lang natin yung network dito. Ito no, ito yung mga nadagdag ko. Printer to server, pinakataas. Ito naman yung sa assessment mismo, no? So, 3, 5, 7. Ito naman, 3, 5, 8. Okay? So, may nadagdag talaga. Hindi pa na sinama yung internet dyan, no? Ayun pala, mayroon. One router to ISP. So, yan, no? So, wag na malilito dito, ha? Pinaka-importante dyan yung type A at saka type B. No? So, dapat yan kung anong yung end ng RJ45, yun din yung end ng kabilang RJ45. No, type A. Kung type A siya, type A dapat. Pag pinagsama mo kasi yung type A at saka type B, magiging crossover na siya. No? So, pero sa ating assessment kadalasan type A or type B lang. Tapos, ano pa? So, yan. Ito na lang sundin natin. Yan. Or yung aring last batch. Yan. So, ito susundin natin.
Okay. Sundin natin. So, Okay. team 1, itong So, maging team one, SSID, ibig sabihin ito yung password SSID, ng sabihin ito yung ito yung password ng name ng inyong Wi-Fi, no? name ng SSID. inyong Wi-Fi, no? Okay? SSID. And then yung ating Okay. CS sa And then yung ating 2245, yun yung CS ating sa password. 2245, Pag yun sinabing yung ating SSID, password. anong ibig sabihin ng Pag sinabing SSID? SSID, anong ibig Hello sabihin po, ng anyone? SSID? Hello po, Nasa anyone? form natin yun, di ba? SSID nung... Sa form natin yun, Ano po? SSID nung... Network name. Ano po? Hindi po, may ibig sabihin yan eh. Hindi po. Yung may ibig SS sabihin mismo, yan no? SSID. mismo, no? SSID. Ano ibig sabihin ng SSID? Ano ibig sabihin ng SSID? Hello po. Hello po. Service set identifier. Yun. Service